Hello, good morning. Good afternoon. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay ang katotohanan na disqualified na pala itong si dating Congressman Douglas Mark Cagas IV sa Davao del Sur. Disqualified siya tumakbo ng kahit anong pwesto matapos siya masintensyahan sa pagnanakaw yun sa Napoles case. Nasintensyahan siya noong August 22, April 29, 2022. Pero ang kanyang sentensya ay sa pamamagitan ng tinatawag namin na plea bargaining. Ibig sabihin po ng plea bargaining ay umamin siya na may kasalanan siya, pero kapalit niya, umamin siya na guilty siya sa krimen, pero kapalit ng mas mababang kulong. Yan po ang kaisipan ng plea bargaining agreement. At kahapon, yung kanyang kapwa-akusado ay nasentensyahan lahat. Ang sentensya naman sa lahat sa mga kapwa-akusado niya, ito, ipapakita ko sa screen. So ito, nakita nyo ha. People of the Philippines versus Mark Douglas Cagas, Antonio Ortiz, Dennis Cunanan, Maria Laksamana, Consuelo Espiritu, Francisco Figura, Marivic Huber, Zenaida Cruz Ducot, congresswoman din dati ito si Mario Relampagos, Rosario Nunez, Marilo Bari, Lalaine Pauli, Janet Plim Napoles, Jesus Castillo Jr., Margarita Guadinis, Ireneo Pirater, Jocelyn De Parini. Ito po sila yung mga tao na sa panahon ni Gloria silang namamayagpag. Sa panahon ni Gloria, nangyari itong Napoles na style na skandal. Kakaiba ito kaysa flood control. Mas mahirap sa tingin ko, mas mahirap isentensya ang mga akusado sa flood control kumpara sa mga akusado sa kay Napoles. Sa kay Napoles na kaso, basahin ko kung anong papel ni Cagas na kung paano siya kinasuhan dito, pero ang ginawa naman niya para maka-escape siya ng mas malaking parusa. Kasi tingnan muna natin, ano bang pinarusa kay Janet Napoles? Ang pinarusa sa kay Janet Napoles, ito pong sentensya. Mabasa ninyo, ang pumirma niya na si Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta, si Justice Zaldi Trespeses, si Justice Ronald B. Moreno. So, ang sentensya ito. Wherefore, considering all the foregoing, judgment is hereby rendered as follows. For criminal case number, the court found Dennis Cunanan, Maria Rosalinda Laksamana, and Janet Plim Napoles guilty beyond reasonable doubt of the violation of Section 3E of Republic Act 3019. Ang 3E po, yan po yung pagbibigay ng pabor sa mga tao na hindi karapat-dapat, hindi niya deserve. So, sinintensyahan. Pero dapat, yung pala malakas naman pala ang ebidensya laban kay Mark Douglas Cagas. Bakit pumayag ang gobyerno natin na sentensya lang siya ng mas mababang krimen kapalit ng pag-amin? Kung ako yung prosecutor nito, hindi ako papayag. Prosecute to the last. Kaya kita mo, ang lakas pala ng ebidensya. Kasi kung nasentensyahan si Janet Plim Napoles na tumanggap ng pera ni Cagas, kumbaga inilipat niya roon at inutos niya kay Dennis Cunanan na ilipat kay Janet Plim Napoles at sentensyado na guilty si Janet Plim Napoles sa kasi Dennis Cunanan kasama ang asistente na si Maria Rosalinda Laksamana. Ibig sabihin po, kung hindi lamang nag-plea bargaining si Mark Douglas Cagas IV, ay sentensyado rin siya. Ano ang sentensya sa kanila? Sa unang kaso, ang sentensya
dapat sana kasama si Mark Cagas ay imprisonment 6 years and 1 day as minimum, up to 10 years as maximum. Yan ang case number 1. Tapos may case number 2 pa. Sa case number 2, sentensyado rin ulit si Dennis Cunanan, si Maria Rosalinda Laksamana at Janet Lim Napoles ng kulong mula sa 10 taon at 1 araw na prison mayor hanggang sa 14 years at 8 months and 1 day ng reclusion temporal. So sana makukulong si Douglas Cagas ng 10 plus 14, dapat 24 years na. Tapos ito sa pangatlong kaso ay nasentensyan din ulit si the same person, no, si Rodora Mendoza naman at sa Janet Napoles. Pera din ito ni Cagas bilang congressman hanggang 18 years. So 24 plus 18, dapat 32 years na ang parusa ni Douglas Cagas kung hindi man lang pumayag ang gobyerno natin na mag-plea bargaining agreement. Ang problema, tapos na po ang plea bargaining agreement at tinanggap po ng Sandigan Bayan ang alok ni Douglas Cagas. Aaminin niya na siya ay nagkasala pero hindi sa salang plunder, pero sa sala na mas mababang krimen. At ang inamin niya na krimen ay yung 3 maliliit na krimen. At dahil doon, pumayag na ang kapalit, maliban sa pag-amin ni Mark Douglas Cagas IV, ay nagsauli siya ng 12,950,000 pesos. At saka nagbayad siya ng multa na 63,000 pesos. Yan po ang kapalit ng kanyang kalayaan, kapalit ng pag-amin. So ngayon, kahit ganun pa man, ito naging final po ang kanyang kalayaan noong April 29, 2002. Nagsimula yan sa proposal na inaprubahan ni Justice Moreno na sa noong July 12, 2022. So itong pinayagan nila na mag-alok, tinanggap nilang alok ni Cagas na aamin sa mas mababang krimen. So yan po ang ating problema sa bayan. Ngayon, may dagdag na problema po ito. Ano po ang dagdag na problema? Ilabas ko po rito yung kaso na kung saan final na inaprubahan ng Sandigan Bayan ang alok ni Douglas Cagas na mas maliit na krimen parusa. Ito po. So, sandali, iba ito ah. Ito ulitin natin. Hindi yan. Ito po yung kaso, ang resolusyon ng Sandigan Bayan. So, resolution, April 29, ginawa ang desisyon ni Justice Kabutahi Tang, presiding justice sa noong panahon na yun. People of the Philippines versus Mark Douglas Chan Cagas IV et al. Okay? Ilang case ba niya? 1, 2, 3. So, 3 counts. So, ang nangyari ito, wherefore the court notes the compliance manifestation filed by accused Mark Douglas Cagas IV. Accordingly, the court approves the joint motion to approve attached plea bargaining agreement together with the attached plea bargaining agreement filed by the prosecution and accused Mark Douglas Cagas IV on March 1, 2022. Set the rearrangement. Okay, inaprubahan. So, pag-arrange sa kanya, iyon na ngayon ang sinintensya sa pinag-usapan. Kung baga nagkaroon ng kasunduan, ang pamahalaan at si Mark Douglas Cagas na masintensyan lamang siya na mas mababang krimen. Pero hindi po yan ang problema ko. Ang problema ko po rito, mga Bernard Magtibay at mga kapastor Rodi Rabi, yung nalulugi pong Pilipinas. Ang laki naman pala ng ebidensya, biro mo sentensyado ang kasama. Tapos kung hindi pumayag ang Philippines, sa pamamagitan ng mga ombudsman,
kung hindi sila pumayag, natatanggapin ang na ang alok ni Cagas na umamin sa mas mababang krimen. Dapat nakulong na ito ngayon sa 32 years at 34 years si Cagas. So ngayon, ang pinaka-problema ko sa ngayon ay hindi yan. Ang pinaka-problema ko ay yung Section 12 Omnibus Election Code. Ano po yung Section 12 Omnibus Election Code? Nagsasabi po dito sa Omnibus Election Code na sa loob ng 5 taon, ang taong sentensyado sa mga krimen na may moral turpitude ay hindi pwedeng tumakbo sa ating eleksyon, halalan kahit anong pwesto sa loob ng 5 taon. Pero kung April 29, 2022, naaprubahan ang kanyang sentensya, so mag-plus 5 years ka. So dapat 2027 pa siya, pagkatapos doon, saka pa lang siya pwede tumakbo. Ngayon ang nangyari, tumakbo pa sa Vice Governor ng Davao del Sur. At ang gobernador ay ang kanyang asawa na si Yvonne Rona Cagas. Family affair, ginagawa ng family affair ang So yan ang batas na nagbabawal. Ang tanong naman ngayon sa kasulukuyan, bakit nangyari yan? Wala bang taga Davao del Sur ang nagreklamo na botante noong panahon ng nakarang eleksyon? Pero may tinatawag tayo na motu proprio action ng COMELEC na hindi na kailangan ng COMELEC na may magreklamo. At on the records naman, sa records naman ng ating mga opisina, ang tawag namin yan, judicial notice, na alam na ng COMELEC ang records ng Sandigan Bayan. Kung alam naman pala nila records sa Sandigan Bayan, ibig sabihin, alam ng COMELEC na sa loob ng 5 taon mula ng 2022 ay hindi pa pwedeng tumakbo Vice Governor si Cagas. Bakit pinayagan ng COMELEC na tumakbo ng Vice Governor? Ito ngayon, dahil pinayagan, si Cagas ngayon ay Vice Governor ng kanyang asawa na si Yvonne Rona Cagas. Grabe kayo mga Cagas dyan. Ginawa na ninyong Davao del Sur na inyo. Bastos no gali mga pamilya Cagas dyan. Ang pinagmulan niya yung tatay niya na Cagas na top notcher sana sa bar exam, pero top notcher din sa sa pagnanakaw. Yan po ang problema na sa bayan natin. So, ano ang gagawin natin dito? May mga taga Digos Davao del Sur ba o mga aking mga kaibigan dyan, si Tito ko Manuel? Ano ba mga kaibigan mo dyan? Dapat nagsampa kayo ng kaso laban kay Mark Douglas Cagas, deport. Disqualified po siya tumakbong Vice Governor. Pero nakatakbo, hinayaan ng COMELEC na tumakbo. Bakit? Ano ba meron dyan, Mr. George Erwin Garcia? Ang binibigay ko itong problemang ito sa mga taga Davao del Sur. Sa inyong problema ito, pero problema lang ng bayan ito dahil nagsisweldo siya bilang vice gobernador ay sa kabanang bayan din ang gagaling. So apektado rin kami mga taga-ibang lugar, taga-ibang probinsya. Yan. Ang hinihiling ko lang, baka naman makatao naman itong tao. Sportsman man siguro ito si Mark Douglas Cagas. Nakikiusap po ako sa iyo. Pag-resign na lang bay, aron nga wala na isyo. Pasagdi rin ang uban nga magdagan nga magtindog og Vice Gobernador. Pasagdi na lang ang uban diha. Pasagdi na lang imong asawa mao'y mapabilin nga gobernador. Pero ikaw, pag-resign gid bay, bisag iba pa, talagang pangit tingnan. Gobernador asawa mo, ikaw Vice Gobernador. Ang papel po ng bukal bilang policy making body ay dapat hindi makipagkutsaba sa gobernador. Ang problema, paano mo sabihin na hindi siya makipagkutsaba? Asawa niyang gobernador. So, hindi po pwede mangyari. Kaya may conflict of interest lagi. Kasi dinisenyo po yung mga board members
provincial board, dinisenyo po yan na counter-checking sa trabaho ng gobernador. Paano mo i-counter-check ang misis mo? Alam ko, under Disaya ka na. Ha? Mr. Mark Douglas Cagas, nakawatan. Hindi mo pwede sabihin na hindi totoo. Kasi umamin ka nga na ninakaw mo ang pera ng PDAP mo, pork barrel mo sa panahon na ikaw congressman. Resign. Mark Douglas Cagas, deport. Resign ka dyan as Vice Governor. Kasi yung probinsyano, automatic na kasi yan sa pulis. Sa pulis nga, pag nakapatay ka man, legal o hindi, dapat ganun ang ginawa sa panahon ni Digong. Motu proprio investigation sa mga nakapatay sa war on drugs. Ang problema, hindi nagawa si Bato at may kasalanan o si Albayalde. So anyway, that is beside the point now, pero it is related. Ang akin, inuulit ko lang panawagan kay Mark Douglas Cagas, deport. Mark Douglas Chan Cagas, deport. Mag-resign ka na lang para mas maganda pang inyong imahin dyan sa Davao del Sur. Huwag kang magbuo ng pagpakita ka o hayok kayo sa salapi ng bayan. Hayok din kayo sa kapangyarihan ng bayan. Dahil kung kapangyarihan ka, mayroon ka ring salapi. Ang problema kasi, marami kasing proyekto ang gobernador na hindi maipagpatuloy kung walang pagkakasundo mula sa mga bukal. Halimbawa, magbibigay ng quarry permit si gobernador. Kailangan mayroong pagkakasundo mula sa provincial board. Marami pang mga bagay na iba na hindi pwedeng gumalaw ang gobernador kung walang consent ng provincial board. Kaya dapat check and balance din dyan, kagaya sa President, saka Senate at saka House of Representatives. Hanggang dyan lang muna tayo at babalik tayo sa kwentong baha.